Pumapapel o gumagalaw bilang isang malaking bahagi ng buhay mo. Siya yung tao na ayaw mong sinasaktan. Siya yung taong kapag nasaktan ka ng kapiraso, doble o triple ang sakit sa kanya. Siya yung taong ayaw mo talagang saktan, pero kung minsan dahil normal ka namang tao tulad din namin, tulad nating lahat, nasasaktan mo siya ng hindi sinasadya. Paano mong ilalarawan si Mayor Pablo Cuneta? My daddy has always been a great father to me. Naalala ko maliit pa ako. Siyempre, ang disciplinarian sa family is usually the mother, di ba? And my mother would be so quick to, yeah, ta-ta-ta-ta-ta-ta, you know? And my dad was always just quiet, very silent. Pero pag nagsalita, matatauhan ka, gano'n. Alam mo, my dad is one of the sweetest. Yung bang magsisiesta ako lagi sa tabi ng daddy ko nung maliit ako. Tapos tulog pa ako, magigising siya, aalis na siya, babalik sa opisina. Titignan niya kung humihinga ako o hindi. Yung mga ganon, or miski paano tuturuan ka ng ganito na, kunyari, pupunta kaming supermarket. Pag nakatali ko siya, kukuha ko ng lunchbox na bago. Pagdating sa yung cashier na, kukunin niya yung lunchbox, makikita niya. Tapos, hindi ako makahingang ganyan. Dahil baka ibalik. Sabihin niya, oh, ingatan mo to ha, 30 pesos ito. Yung merong ini-instill na, ano. Before I got my first cassette recorder, bago pa lang nauusong cassette noon, ganyan pa kalalaki, di ba, na may radio. Ang tagal-tagal na nangangarap ako magkaroon ng cassette recorder. At nung araw kasi madalas silang pumuntang Baguio, kahit 2 days lang, tapos babalik. My daddy loved it there, tapos he was very active, he'd always play golf, no. Eh, nung araw, uso pa yung dao sa Pampanga. So, pinapagdasal ko lagi, pag uuwi na sila ng Maynila, sana dala na yung tape recorder kasi ilang linggo, ilang buwan ko nang binibilan, wala. Nung talagang hopeless na ako, finally nakasama ako pagdaan ng dao, tsaka niya binili. Yung parang, Gusto niya na hindi yung lahat ng gusto mo nandyan. So kami, akala siguro ng mga tao, everything na lang na ginusto namin, binigay na, just like that. Hindi kaya siguro spoiled nga kami to a certain extent, pero never kami naging brats. Yung spoiled brats na kailangan ganito, kailangan hindi. Yung we were just overly protected and well, we got what we needed but not everything we wanted. See, my father... Pinaghihirapan. Oo, kaya siguro nung lumaki rin ako, alam kong value ng pera, alam kong pinagtatrabahuhan, at alam kong kailangan mag-ipon, alam kong hindi basta-basta ginagastos yan. Ang daddy ko rin naman, mag-ipon ka, pero minsan-minsan you treat naman yourself to something para naman maramdaman mo yung pinaghihirapan mo rin, di ba? Alam naman ng lahat yung pagiging magkapatid nyo ni Chet sa pangalawang pamilya ng daddy mo, di ba? Actually, pagkakamali yan Oo. Maraming hindi yata nakakaalam kasi even when my parents guessed it don't tell the people, it came out na parang my stepmother, my nanay Heneng, who unfortunately passed away, she was very, very nice to us, no? Very, very nice to us. Siya talaga yung wife ng daddy ko. Pero before my mom, may iba pa. May mga dalawa pa siguro before her, dalawang pamilya pa before us. So, hindi naman yung nagkadikit na ganyan na, hindi oo. Okay, anyway, hindi naman yun ang importante. Sabi nga natin, yung lipunan naman natin. Alam mo, like, kunyari, everybody knows Gabby has a daughter by Grace, with Grace, no? Ibuna. Ang feeling ko doon, yung bata puwera yan Hindi kasali sa siguro laban. I'm in a very good position to understand it, no? Kasi wala namang kasalanan yun So kami magkakapatid, tama lang na okay lang kaming Walang lahat. naging problema. Sa bagay yung pagiging magkapatid nyo ni Chet, kaysa tunay, kay hindi tunay, hindi kayo ginawang maliit, hindi kayo ginawang maliit no, ng not at ganong all. reputasyon. Not at all. Sa amin, we knew. We knew, no, as we were growing up, syempre nung medyo nagkakaisip na kami, sinabi ng mga magulang sa amin yan, especially my mom, no? Kasi siya yung tinanong namin, Nung una, hindi namin maintindihan, pero nung nagkakaisip na kami, syempre, unti-unti, ganun pala yon. Pero to us, it didn't make a difference. We never had any bad feelings about that. Ikaw Never affected us. Sa matagal na namin pagtutok sa buhay mo, sa karir mo, pwede na siguro namin sabihin na ang nag-iisang lalaki nagmahal sa iyo ng tunay, ang daddy mo, di ba? Nag-iisang lalaki sa mundo. Alam mo, Ate Christy, actually, kaya siguro masasabi nating mataas ang standards ko Pagdating sa paghahanap ng relasyon, Hinahanap mo siguro yung pagmamahal ng daddy mo sa ibang tao. Sinabi ko sa kanya yun, ang sabi naman niya, alam mo, Iha, ang pagmamahal ng magulang, iba sa pagmamahal ng, let's say kasi minsan nababanggit ko, hindi ko po alam minsan kung gusto ko pa mag-asawa o hindi na. Kasi parang nasanay na rin ako nag-iisa. Ang sinasabi naman ng daddy,
iba ang pagmamahal ng magulang sa pagmamahal na maibibigay sa'yo ng kakasamahin mo habang buhay. So, sino ba naman ang gustong sira ang pamilya ko, di ba? Nasira ang, for a while, hindi naman sa nasira ang buhay ko o nagwala ako. Hindi ganon, pero hindi ko mainambisyon na, let's say, dumating sa puntong pagdating ng araw, pagtanda ko, naku, nakakailang boyfriends na pala ako. Masama yata yun, di ba? Kaya siguro at this point, takot na rin akong, yung parang to just keep jumping in and out of relationships, no? Hindi naman, never naman ako nakipag-fling kahit kanino. Whenever I would enter a relationship before, it was with the sincerest of intentions. At saka, matagal naman ang tinatagal ng relationships ko, hindi yung from one thing to another. Bigla. Yan ang di naiintindihan ng tao kasi gusto sana ng tao maging perfect ka. Eh, ikaw rin naman gusto mo maging perfect ka, pero hindi pwede eh. Siguro ang Hindi akin nangyayari. lang... Oo, hindi eh. Dapat siguro nga magpasalamat pa ako dahil maraming tao dyan sa... Siguro may nanonood sa atin na mas masakit ang mga nangyari sa buhay niya, di ba? Pero tayong napapansin dahil tayong nandito sa show business. It's just hard for me because my father's love is hard to match eh. Diba? Even my mother's love for that matter. Sharon, siyempre gusto natin, lagi tayong buo, laging kasama natin sila, di ba? Alam din namin na kinatatakutan mo yung pag-usad ng panahon, di ba, para sa daddy mo. Sharon, paano kung, wag naman siyempre, walang may gusto, di ba? Paano kung isang araw gumising ka isang umaga, wala na ang daddy mo? Paano mo nakikita ang sarili mo? Mamamatay ako. Alam mo, sinabi ko yung kay Boss Vic noon, yung boss ko sa Viva, ako dinaanan ko na yung mawala ang asawa ko, ang pamilya ko, masira. I was able to survive, no, to really work and concentrate on my career and be in control kahit nung nasasaktan-saktan ako. Pero pag ang isa sa mga magulang ko nawala, hindi ko alam, baka mawala ako sa sarili ko. Excuse me, ito na naman ako. Hi, alam niyo po, dito sa Sharon Cuneta Show, mga kaibigan, minsan po talagang lumalabas ang luha ni Sharon dahil hindi niya mapigilan. Kaya nagagalit na naman ako sa sarili ko at umiyak ako. Pero, I grew up talaga, I cannot imagine life without my parents or without one of them. I'm going to die. Not that I'm going to kill myself. I mean, it's going to kill me inside. It's going to, I really don't know because we're not there yet. And I hope God is, since God is good, I hope He gives them more time, no? Kasi sabi ko nga unfair, kasi nung pinanganak ako, my dad was, how old was my dad? I was born, he was already 56 when I was born, no? And I just feel medyo unfair kasi dapat pinanganak ako mas maaga. Mas matagal. Oo. And sa dinami-dami ng dinaanan ko, bagsak ko lagi sa mami at daddy ko. So, hindi ko alam how I'm going to stand on my own without my father and mother just giving me all the love that they've been showing me all this time. Kaya, alam mo, minsan, umiiyak ako sa daddy kasi minsan nananaginip ako na nawawala siya, no? Pagising ko, tatakbo ako sa kanya, pupunta ako sa kwarto kasi natatakot ako na, oo, tapos makikita ko siya, bigla akong yayakap, iiyak, nagugulat na lang siya, tapos ikikwento ko sa kanya, tapos sinasabi niya, naku, ikaw naman, matagal pa ako. Alam mo naman, ang swerte lang namin kasi sa pamilya ng Cuneta, talagang mahahaba ang buhay nila, namin, no? Ganon. So, I just hope God gives them several, kung pwede pa another 100 years, diba, to live. And, alam mo, sabi ko sa daddy ko, Daddy, basta huwag niyo akong iiwan hanggat hindi naaayos ang dapat kong ayusin. Yung bang gusto ko naman, pagdating ng araw, kung iiwan ako ng mga magulang ko, makita nilang nasa maayos na kamay ako, nasa matinong sitwasyon. Hindi yung ganito na buhay mo lang, trabaho ka lang ng trabaho, diba? May anak ka, syempre, that's Casey's, the one other person I live for, apart from my parents. Pero, ang hirap yata isipin nun. Okay, siya ano yung mga, alam mo sa sarili mong mga pagkukulang sa parents mo na gusto mong punuan sa ngayon? Gusto mong bumawi? Kung ano, yung bang, syempre iba yung ano excuse me, iba yung bang nasira ang pamilya ko, ang feeling ko noon was, I lost my family, I lost my husband.
And, syempre iba yun eh. Iba pag nakikita ng magulang mo na maayos ang buhay mo. That's what I mean eh. Na hindi ko naman inambisyon talaga na ganyan naman. Sa bagay, yung buhay ko kung tutuusan, hindi naman ganyan kagulo, no? Pero, yung hindi Pero sana ganun naging katahimik. perfect. Oo, hindi, yung ganun. Eh, ako kasi masyado akong, sa eskwela, gusto ko, nung nakakaisip na ako, nung grade school ako, nilalaro ko lang yan. Pero, nung nasa high school na ako, gusto ko kahit nagtatrabaho ko, magaling pa rin ako sa school. Lahat ng pasukin ko, lahat ng gawin ko, kailangan magaling. So, excuse me, when my marriage didn't work out, I felt really disappointed. Not only for myself and my daughter, but for them also. Because siguro they expected so much of me. And muna, di na nga ako nagtapos ng pag-aaral. Tapos nag-asawa ako, it didn't work pa. Tapos ngayon, when I met Richard, akala ko may possibility rin na kami na wala pa rin. Iba, ayaw talaga ibigay. Wag muna siguro. So, yung ganun lang, kung maibabalik ko lang, I just want, sana, makabawi ako in the future. Sana, miski paano maituwid ko lahat ng sama ng loob na binigay ko sa kanila. Like nung nagpilit akong mag-asawa ng maaga, all those things.